Alo, gusto ko pong bumili ng siopaw. Hiha, mukha kang malapit ng manganak. Anong nutrisyon ang makukuha sa siopaw? Alo, siopaw lang po talaga ang gusto ko. 3 piso ang siopaw. Hiha, walang laman ang card mo. Paano nangyari yon? May pera talaga sa card ko. Hindi ba yan si Alia, yung buntis sa eskwelahan? Ang laki ng tiyan niya, isang siopaw 3 piso. Hindi pa niya ma-afford. Sino ang ama? Nanay, ikaw ba ang nag-withdraw ng pera sa card ko? Babae ka lang. Para saan mo kailangan ng malaking pera? Itinatago ko lang para sa'yo. Nanay, anong klaseng mga damit ang binili mo para sa akin? Ang pangit-pangit, ayaw ko ng mga yan. Kung ayaw mo, okay lang. Heto, kunin mo ito at bumili ka pa. Nanay, panganganak ko iyang perang iyan. Malapit na akong manganak. Pakibalik na lang po sa akin ang pera. Libre lang ang panganganak. Humanap ka na lang ng lugar at doon ka manganak. Nanay, Alia, maaga nang namatay ang tatay mo. Matagal na akong nag-asawang muli. Huwag mo na akong tawaging nanay. Magagalit si Carla kapag nalaman niya. Nanay, nakikiusap ako sa'yo. Pakibalik po sa akin ang pera. Aray, Alia, anong nangyayari? Hindi ka naman, manggang anak sa dorm ng mga babae, di ba? ang tiyan ko. Masakit na masakit ang tiyan ko. Alia, nasaan ang ama ng sanggol? Tawagan mo siya agad. Kailangan kang dalhin sa ospital. Ang ama ng sanggol. Doktor, ano po ang nangyayari sa lola ko? May karamdaman sa puso ang pasyente. Kailangan niya ng operasyon sa puso. Kailangan mong mag-ipon ng pera. Bilisin mo. Magkano po ang kailangan? 500,000. 500,000. Paano ako magkakaroon ng ganoong kalaking pera? Kakamatay lang ng tatay ko. Tapos nag-asawang muli ang nanay ko. Naiwan ako sa probinsya noong bata pa ako. Ang lola ko lang ang aking inasahan habang lumalaki. Hindi aalalahanin ng nanay ko si lola. Kailangan kong iligtas si lola. Doktor, nakikiusap ako sa inyo. Pakiligtas po ang lola ko. Tingnan niyo po yung bayad sa operasyon. Agad-agad ko pong ipon yon, pangako. Pakipa-opera muna po siya. Anak, may mga patakaran ang ospital. Wala akong magagawa. Tumayo ka na. Anak, ako ang magbabayad ng operasyon ng lola mo. Matutulungan kita dyan. Pero, dapat mong pakasalan ang apo ko. Pakasalan ang apo ninyo. Nasa malalang koma ang apo ko. Gusto ko na maging mapalad na nobya ng apo ko. Mapalad na nobya. Binibini. Ito ang apo ko. At asawa mo na. Kumonsulta ako sa isang manghuhula. Sabi niya, kailangan naming humanap ng mapalad na nobya upang maisakatuparan ang kasal at magdala ng swerte sa kanya kapag nagbalance na ang yin at yang. Majay gising ang apo ko. May isa katuparan. Pero, sa kalagayan niya, posible ba talaga iyon? Kailangan. Ito ang alak pangkasal na ibinigay sa akin ng manghuhula. Kapag nainom ninyong dalawa ito, maaari ninyong maisakatuparan ang kasal. Lola, talaga bang ibibigay mo sa akin ang 70,000 dolyar? Talaga, sa sandaling maisakatuparan mo ang kasal, ipapadala ko agad sa iyo ang pera. Manugang na babae. Nais kong, masayang gabi ng kasal sa inyo. Kaya, ito ang asawa ko. Ang aking asawang walang malay. Para kay Lola, gagawin ko ang lahat.
Sino ka? Ako. Ako ang iyong mapalad na nobya. Umalis ka. Ayaw kitang makita. Umalis ka. Ayaw nga lang niyang tingnan ako. Hoy, Manugang, kumusta na siya? Lola, gising na siya. Talaga, ang galing naman. Gising na ang apo ko. Tama pala talaga ang master. Maliligtas ko na si Lola ngayon. Alia, Lola, gising ka na. May magandang balita ako. Nakapag-ipon na ako ng pera. Pwede na tayong magpa-opera agad. Alia, matanda na ang lola mo. Huwag mong sayangin ang pera mo sa akin. Lola. Lola. Lola, ano ang kinain mo? Durahin mo. Durahin mo ngayon din. Alia, alam kong mabait kang bata. Pero ang kalagayan ko, alam ko ang pakiramdam ng katawan ko. Wala nang pag-asa. Mahal kong Alia. Kasama mo ako mula pa noong bata ka, na nagtiis sa probinsya. Hindi totoo yan. Ayokong maging pabigat sa iyo. Hindi totoo yan. Lola, Lola, pakiusap, durahin mo. Durahin mo, Doktor. 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 Mula ngayon, mag-isa ka na lang. Huwag kang matakot. Si Lola at ang tatay mo ay magbabantay sa iyo mula sa langit. Aim. Lia. Lola. Lola, huwag kang umalis. Lola. Lola. Buntis ka. Ano? Buntis ako. Buntis nga pala ako, ng anak ng aking asawang walang malay. Wala na si tatay at si Lola. Ito na lang ang pamilya ko ngayon. Ipagbubuntis ko ito. Ano ang numero ng tatay? Asawang walang malay. Ito ba yun? Tatawagan ko siya. Huwag. Huwag mo siyang tawagan. Bakit hindi? Ako ang mapalad na nobya, na gusto ng kanyang lola na pakasalan niya. Umalis ka. Ayokong makita ka ulit. Umalis ka. Kinamumuhian niya ako. Hindi niya ako mamahalin pati ang sanggol. Okay lang ako. Kailangan kong mag-deliver ng pagkain para kumita para sa sanggol. Salamat. Food delivery. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi. May customer sa loob na umorder nito. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Hindi mo alam, darating na si Marco. Marco. Siya ang CEO ng pamilya Reyes, isang nagliwanag na tycoon na bilyonaryo. Marco, isang food courier na tulad mo, ay hindi pwedeng pumasok. Huwag mong ipagsapalaran na magalit si Marco. Hindi. Malapit nang mahuli ang order na ito. Nagmamadali talaga ako. Pwede ba, papasukin niyo na ako? Hoy! Isang hamak na food courier, na tulad mo, ang mabangga si Marco. 10 buhay mo ay hindi sapat para bayaran yon. Umalis ka, ngayon din. Hoy, Umalis ka. Kaya, ganito ang itsura ko ngayon. Hindi na ako mukhang food courier, di ba? Pwede na ba akong pumasok? Gusto mo bang mamatay? hoy, Umalis ka, dumating na si Marco.
Maligayang pagdating, Marco. Marco. Ay, siya yon. Marco, paumanhin. Ang delivery boy na to, sabi ko sa'yo, mga katulad mo, mga mababang uri, ay hindi pwedeng pumasok. Oh, nakita mo, na-offend mo si Marco. Tingnan mo ang ginawa mo, nadumihan mo ang damit ni Marco. Umalis ka na dito. Hoy, hoy. Hoy, Marco, Marco. Kayo ba ang security dito? Oh, oo, opo. Hindi namin kailangan ng mga cute-cute dito. Tanggal ka na. Umalis ka na. Awa naman, Marco. Awa naman, Marco. Asa. Wah, Ano ang tawag mo sa akin? asawa. Ang pick-up line mo ay sobrang luma na. Hoy, batang buntis. Nagkamali ba ako ng tao? Nagkamali nga ako. Paano pwedeng si Marco, ang asawang walang malay ko? Paano siya ang ama ng anak ko? O hindi, malalate na ang delivery order ko. Pare, narinig ko, 8 buwan na ang nakalipas. Nakahanap si Lola ng mapalad na nobya para break-in ka. Noon, koma ka pa. Ay pinilit ka ng mapalad na nobyang yun. Hayop talaga. Ang tubig mo, Marco. Ang mapalad na nobyang yun, nakipagtalik sa'yo at tumakas. Hinahanap siya ni Lola. Gusto pa rin ni Lola, yung babaeng yun, na magpatuloy ng lahi para sa'yo. Para manganak ng $1 billion na tagapagmana ng pamilya Reyes. Ilang tao lang yon na binili ni Lola, ni hindi ko siya gusto. Kapag nahagilap siya ni Lola, pakakawalan ko siya. Kapag nakita na siya ni Lola, papakawalan ko agad siya. Sige, Marco. Kaya huwag muna nating pag-usapan ang mapalad na nobya. Maraming magagandang babae dito. Tatawag ako ng ilan para makita mo. Pasok kayo. Ipasok mo sila. Kamusta, Marco? Marco, tingnan mo. May nagustuhan ka ba? Paalisin mo silang lahat. Marco, wala kang nagustuhan sa kanila? Anong klaseng babae ba ang gusto mo? Excuse me, alam mo ba kung paano pumunta sa lugar na ito? Huwag mo akong tanungin, hindi ko alam. Excuse me, alam mo ba kung paano pumunta sa lugar na ito? Marco, bakit mo tinitingnan? Ang batang buntis na yon? Huwag mong sabihin gusto mo siya. Malapit ng mga anak, bakit naghahatid pa rin siya ng pagkain? Nasaan ang asawa niya? Patay na siguro ang asawa niya. Paano mo nalaman? Kung hahayaan ng isang lalaki ang buntis niyang asawa na maglibot ng malapit ng mga anak para maghatid ng pagkain, patay na yon o walang kwenta. Hatsing! Marco, bakit ka biglang hamatsing? Ay, Ang biglaang hatsing ay nangangahulugang may nagmumura sa'yo. katawa-tawa. Nadroga ang kapatid ko. Ayusin mo na ang isang babae na papasok sa kanya ngayon. Sino ang dapat kong ipadala? Reed, matagal ko nang hinahangaan si Marco. Sa wakas, swerte ko at makikilala ko siya ngayon. Ako, si Anya. Supermodel.
May mga kurba sa lahat ng tamang lugar. Napakagandang katawan. Para maglingkod sa aking kapatid. Hindi masama. Nasa kwarto 609 ang kapatid ko. Hanapin mo siya. Salamat, Yerid. Salamat, Yerid. Kwarto 906. Dito nga ito. Hello. Bakit ang init? Bakit ang init? Hello, ang inyong delivery. Ikaw pala. Hoy, pare, mainit ba talaga ang pakiramdam mo ngayon? Nagpadala ako ng babae para sa'yo. Magkano ang binayad niya sa'yo? Rush order kasi. Binigyan niya ako ng 500 piso. Gagawin mo ito para sa 500 piso. Bitawan mo ako. Buntis na dalaga. Dapat mo bang gawin ito? Magaling talaga ako dito. Magaling? Gaano kagaling? Lahat ng nagsilbi ko sa kanila ay binigyan ako ng 5-star review. Marami ka na palang naserbisyuhan, ha? Basta't magbabayad sila, kaya kong tanggapin ang maraming trabaho sa isang araw. Mukha kang dalisay na maliit na bulaklak, pero hindi ko inasahan. Umalis ka na. Pero hindi mo pa ako binabayaran. Marco, anong ginagawa mo? Bakit ang bango-bango niya? Itong amoy. Parang naamoy ko na ito dati. Marco, anong ginagawa mo? Buntis ako. Tinanong lang kita. At sumagot ka ng, Marco, kahit na nalalasing ka, hindi mo dapat gawin yan sa isang batang buntis. Hayop ka ba? Bigyan mo ako ng numero ng asawa mo. Ano? Tatawagan ko ang asawa mo. Para sunduin ka niya. Wala akong asawa. May asawa ako. So may asawa ka nga pala. Marco. Yung pera na ipinangako mo sa akin. Marco. Huwag kang maglakas loob. May asawa ako. Bakit hindi ka bigyan ng asawa mo? Wala kang makukuha sa akin kahit sentimo. Umuwi ka na lang at humingi ng pera sa asawa mo. Marco. Narito na po ang in-order ninyong pagkain.
Bakit ayaw mo akong bigyan ng pera? May utang ka pa sa akin na $500 na tip. Ang kapal ng mukha. Hindi ba dapat nasa room 600 at siyam si Marco? Bakit hindi ko ito makita? Nasaan na? Anya, tingnan mo. Hindi ba si Marco yon? Bakit lumalabas si Marco sa room 706? Marco. Diyos ko, Anya, yung babaeng buntis na nagde-deliver. Bakit siya rin lumalabas sa kwarto ni Marco? Huwag mong sabihin na si Marco ay may gusto sa babaeng buntis na yon. Kanina pa nakatingin si Marco sa batang buntis na yon. Ang kapal ng mukha, buntis na nga, nanggugulo pa kay Marco. Hintayin mo, papag-aralan ko yan. Ano nang ginagawa mo? Halika rito, bitawan mo ako. Pumasok ka dyan. Pumasok, aray. Sino ka? Anong gusto mo? Sa itsura mo, estudyante ka pa lang, di ba? Ganyan ang tiyan mo, tapos mang-aakit ka pa kay Marco. Sasabihin ko sa'yo, akin si Marco. Hindi ko siya inakit. Hindot. Talaga, nakita ka naming lahat na lumabas sa kwarto ni Marco. Ang isang buntis ay hindi karapat-dapat na makipagkompetensya sa supermodel naming si Anya. Ang pagtingin sa'yo ni Marco ay kasalanan mo lahat. Ang tigas ng mukha mo, kapag pinagulpi ka, saka ka lang magpapakumbaba. Ay, papatayin kita. Dugo. Dumudugo ako. Manganganak na ako. Nakikiusap ako. Pakiusap, hayaan mo ako. Manganganak ka na? Ikaw, isang estudyante, nabuntis ka ng kung sinong lalaki. Kaninong anak ito? Hindi anak sa labas ang baby ko. Mahalaga siya sa akin. May ama siya. Anak sa labas mula sa kung sinong lalaki. Hindi dapat ipanganak. Ay, huwag mong saktan ang baby ko. Nakikiusap ako. Mahal, dumudugo ako. Manganganak na ako sa banyo. Ikaw, pwede ka bang pumunta rito? Iligtas mo ako at ang baby. Pare. Ang antidote. Kung may susunod pa, Pare, pangako. Talagang walang susunod. tara na. Pare, ang iyong mapalad na nobya ay tumawag sa'yo. Bakit niya ako tinatawagan? Pera ko lang ang habol niya nang pakasalan niya ako. Ayoko ng mga babaeng ganyan. Mga babaeng pera lang ang habol. Pare, bakit hindi mo sinasagot? Sagutin mo ang telepono. Mahal. Mahal, sagutin mo naman, Arog. Kuya, sagutin mo na lang para malaman natin kung ano ang sasabihin niya. Hello. Mahal, sinagot mo rin. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Ayokong makita ka ulit. Mahal, wag mong ibaba. Alam kong ayaw mo akong makita. Pero ako, mukhang manganganak na ako. Buntis ako sa iyo. Ano nga sinabi mo? Buntis ka. Yung mapalad na nobya ay buntis. Ang pamilya natin, ang pamilya Reyes, magkakaroon na ng tagapagmana ng yaman. Magiging tatay ka na. Pagkatapos ng gabing yon, nabuntis ako. Nagdugo na ako ngayon. Mukhang dito na ako mangangak sa banyo. Nasaan ka ngayon? Nasa banyo ako ng Wishing Hotel. Manganganak na ako sa banyo. Nandoon din siya. Ano nang pagkakataon yon? Pupunta na ako dyan. Hoy, kuya, hintayin mo ako. Marco, Ginoong Reyes. Bumalik na kayong dalawa? Nasaan ang si ng mga babae? Ang CR ng mga babae, tama na. Samahan mo ang kapatid ko roon, ngayon din. Malapit ng manganak ang hipag ko, sa CR ng mga babae. Kung may mangyari man sa bilyonaryong tagapagmana ng ang pamilya Reyes, kahit isang problema lang, wala sa inyo ang makakapagsagot.
Oh, Marco, Ginoong Reyes, dito po. Narito po ang CR ng mga babae. Dito po, pakisuyo. Malapit nang dumating ang asawa ko. Oh, para sa amin pupunta ang asawa mo. Natatakot na kami. Ano ba ang trabaho ng asawa mong yan? Siguro katulad mo lang, isang delivery rider. Sigurado ako, construction worker yan. Nanghahamon ka pa gamit ang asawa mong hamak. Ano? Asawa mo ba? Ang nagliwanag na tycoon ng Vera, si Marco. Kung si Marco ang asawa niya, luluhod ako't magmamakaawa para humingi ng tawad. Anya, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Ang kapal ng mukha niyang mangakit kay Marco. Turuan natin siya ng leksyon. Hulihin siya. Asawa. Pupunta ka nga ba? Kailangan ka naming mag-ina ngayon. Tutulungan kita ngayon din sa pag-aalis ng batang yan. Marco, Asawa. dito po. Marco. Umalis na tayo dito. Ano nang ginagawa ni Marco dito? Diyos ko, Anya, yung lalaking iyon. Si Marco kaya iyon? Marco, ano nang dahilan ng pagpunta mo rito? May tao ba sa loob? Wala. Umalis ka. Marco, sinang babae ito? Sigurado ka bang gusto mong pumasok dyan? Marco, sa iyong mahalagang estado, hindi ka talaga dapat pumasok dyan. Kung makita ka ng mga tao, si Marco papasok sa siihin ng babae. Maaaring masira ang iyong reputasyon. Eh bakit mo hinaharang ang daan? May ginawa ka ba sa tao sa loob? Ginawa mo ba? Wala. Hindi ko ginawa. Alam mo ba kung sino ang nasa loob? Kapag nalaman ko na nangahas kang saktan sila, patay ka. Dalhin niyo sila. Opo, Marco, hindi talaga. Walang tao sa loob. Marco, kuya, mas mabuting tingnan mo sa iyong tagapagmana at sa iyong mapalad na nobya. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Marco, walang tao sa loob. Marco, wala na ako. Talagang wala na ako. Paano ba't walang tao rito? Marco, Nasaan na ang lahat? di ba sinabi mo, nandito ang mapalad na nobya? Marco. Anong ginagawa mo rito, Marco? Nandito si Marco. Pababayaan ko na ang buhay mo. Ngayon, umalis ka na. Si Marco iyon. Di ang asawa ko. Di na ako makapaghintay pa. Marco, konti lang kami rito. Wala nang iba. Tama ka, Marco. Baka may nanloloko lang. Sinusubukang lokohin ka. Ang lakas ng loob nilang guluhin ako. Buntis, dumudugo. Kasinungalingan lang pala lahat. Di ko dapat pinaniwalaan siya. Masamang balita, Marco. Nawawala si Mrs. Grace. Paano nawala si Lola? Malamang nagtago na naman mag-isa si Lola para hanapin ang mapalad na nobya. Kailangan nating hanapin si Era Reed ngayon na. Tara na. Bakit di pa dumarating ang asawa ko? Alam ko na. Wala siyang pakialam sa akin o sa sanggol. Isang ambulansya. Kailangan kong tumawag ng ambulansya. Ay! Manugang. Manugang, nasaan ka na? Pinahirapan mo ang iyong matandang lola sa paghahanap sa'yo. Hoy, anong nangyayari sa babaeng buntis na ito? Dumudugo siya. Tumawag ng ambulansya. Bilis. Excuse me, makikiraan. Manugang. Manugang na apo, nahanap na rin kita. Anak, anong nangyari? Manugang, buntis ka pala.
Dapat dalhin mo na ang iyong manugang sa ospital. Magiging lola ka na sa tuhod. Ay, manugang kong mahal, huwag kang matakot, tara na. Ay, nandito na si Lola. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ka ni Lola sa ospital. Tingnan mo kung gaano kalaki ang tiyan niya. Baka kambal. Manugang, gising ka na. Lola. Ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang sanggol. Kambal ang dinadala mo. Ha ha. Kambal pala ang dinadala ko. Malapit na ang iyong due date. Malapit ka ng manganak. Kaya, kailangan mong magpahinga. Nauunawaan. Salamat, Dok. Walang anuman. Manugang. Ang aming pamilya, ang pamilya Reyes, ay iisang tagapagmana lang bawat henerasyon. Hindi ko inaasahan na ang pagpapakasal sa iyo para gumaling ang apo ko ay hindi lang siya nagising, kundi nagdadalang tao ka pa ng kambal. Ikaw ang pinakamalaking biyaya ng pamilya Reyes. Lola. Wala akong pera para sa prenatal checkups. Kaya hindi ko alam na kambal ang dinadala ko. Walang pera. Anong ibig mong sabihin? Papapadalhan kita ng apo ko ng 100 milyong dolyar bilang baon. 100 milyon. MHM, Manugang, hindi mo pa ba alam kung sino ang asawa mo? Hindi. Sasabihin ko sa'yo ngayon, makinig kang mabuti. Ikaw ay isang manugang na bilyonarya. Ang mga sanggol sa iyong sinapupunan ay mga tagapagmanang bilyonaryo. Dahil ang asawa mo ay ang nagliwanag na tycoon ng Astoria. Si Marco Reyes, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon ang yaman niya. Maria. Maria. Ano nga ulit yon? Naku po, bakit hindi ko maalala? Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit akong nakakalimot. Sabi ng doktor, may karamdaman daw ako. Alzheimer's disease. Manugang na apo, hindi mo naman hahamakin ang iyong lola, di ba? Lola, paano ko kayo hahamakin? Minamahal ko lang po kayo. At minamahal ko rin ang aking manugang na apo. Alam mo, anak, baka malimutan ko ang lahat. Pero may isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. At yun ay ang paghahanap sa aking manugang na apo. Wala nang pumanaw ang lola ko. Kayo na lang ang tanging tao sa mundong ito na tunay na mabait sa akin. Para na rin kayong sarili kong lola. Asawa mo sa telepono. Hello. Apo. Lola, paulit-ulit kitang tinatawagan, bakit hindi ka sumasagot? Nasaan ka ngayon? Apo, may magandang balita ako para sa'yo. Nahanap ko na ang asawa mo. Kasama ko siya, ngayon. Ano? Nahanap ni Lola ang mapalad na nobya? Hindi mo alam, ang asawa mo. Ano naman? Anak ka, buntis na kambal ang asawa mo. Magiging ama ka na. Pero, para sa asawa mo ang sorpresang yun, para siya mismo ang magsabi sa'yo. Hayop ka, anong klaseng asawa ka? Paano mo naiwan ang asawa mo, na nag-iisa sa labas? Ha? Magmadali ka, at pumunta ka rito, ngayon din, agad-agad, at sunduin mo ang asawa mo, at ang asawa mo, ay may inihandang, malaking sorpresa para sa'yo. Anong pagkakataon? May inihanda rin akong sorpresa para sa kanya. Pare, anong klaseng sorpresa ang nakuha mo para sa mapalad na nobya mo? Presidente, narito ang mga dokumentong hiniling mo. Ibigay mo sa akin. Nasaan na kayo? Papunta na ako. Lola, may resital ako mamaya. Sabihin mo sa kanya, napuntahan ako sa Jingbei University. Pumunta ka sa Jingbei University, at hanapin mo ang asawa mo. CJ. Manugang na apo. Ikaw at ang asawa mo, ay magkikita sa Jingbei University. Magkita kayo doon. Ha ha ha. Lola, parang hindi niya ako magugustuhan. O ang magiging anak namin. Kuya, kunin mo ang divorce papers at hanapin mo ang iyong mapalad na nobya. Ihihiwalay mo siya. Ang sinumang magtatangka sa akin gamit ang pekeng pagbubuntis. Bakit ko pa siya itatagal kung hindi ko siya hihiwalayan? Pero kuya, hindi mo pa nga nakikilala ang mapalad na nobya mo.
Bakit hindi mo muna siya makilala? Paano kung magustuhan mo siya? Impossible. Paano kung ang batang buntis na iyon ay kamukha ng iyong flash marriage bride? May asawa ang batang buntis na yon. Paano nangyari iyon? Walang nakakakilala sa apo ko ng higit sa akin. Ang manugang na apo ko, napakagandang babae. Ang apo ko, ay tiyak na magkakagusto sa iyo sa unang tingin. Ha ha ha. Hindi, kuya. Dahil ba walang asawa ang batang buntis na iyon, kaya balak mong makialam? Kaya balak mong makialam? Ganyan ang trabaho niya. Hindi ko gusto yon. Ganyan ang trabaho niya? Anong klaseng trabaho? Dapat alam mo kung ano ang trabaho niya. Hindi ba ikaw ang nakahanap sa kanya? Hindi, kuya. Sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Tama na. Huwag mo nang banggitin ang batang buntis na yon. Basta. Mula ngayon, hindi na ako makikipagkita sa kanya. Tara na, sa Jingbi University. Kuya, isama mo ako. Ikaw at ang iyong mapalad na nobya ay parehong nagmamadaling magkita na may mga sorpresa. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Hintayin mo ako. Magsisimula na ang recital. Ano sa tingin mo sa damit ko? 80,000 piso ang halaga ng damit na ito. Ang ganda, Sofia, para sa recital ngayong araw. Tiyak na mag-iisa ka sa ganda. Walang makakapantay sa iyo. Sino ang tanga? Hoy, hindi ba ito ang reyna ng universidad natin, na si Alia? Ano naman kung siya ang campus queen? Nagbuntis pa rin siya sa kolehiyo, at walang nakakaalam kung sino ang ama. Narito ako para sa recital, hindi para makipagtalo sa inyo. Hoy, Alia, para sa recital, kailangan mong mag-gown. Meron ka ba, kahit na gown? Gown, hindi nga siya makabili ng siopaw, na ilang sentimo lang. Alia, sino ba talaga ang ama? Probinsyana ka lang. Nakahanap ka ba ng isang hampas lupang probinsyano para magpabuntis sa'yo? Haha, umuwi ka na lang sa probinsya at dyan mo ipanganak ang anak mo. Ang bida sa recital ngayon ay si Sofia lang. Lehitimo ang pagbubuntis at anak ko. Ayokong maapektuhan ang pagbubuntis ko, ang pag-aaral ko. Ang recital ngayon, dapat akong sumali. Alia, huwag mo akong pipilitin na palayasin ka. Marco, Hoy, anong ginagawa mo rito? Estudyante ka rito. Estudyante ka, at lumalabas ka para gawin. Yon, nagtatrabaho ako sa labas, para kumita ng pera. Ay, Marco, pwede mo ba akong bigyan ng pera? Gusto kong bumili ng damit, para sa recital. wala ka bang pera, pambili ng damit? Ang asawa mo, ay hindi ka binibigyan ng pera. Ito si Alia, paano niya nakilala si Marco? Mapanuksong babae nga talaga siya. HMP, ano naman kung mapanuksong babae siya? May asawa at buntis na siya eh. Marco, hindi mo alam ang buong kwento. Itong si Alia, ay malapit ng manganak, pero ang asawa niya, ay hindi pa nagpakita. Kakalimutan mo na ang pagbibigay sa kanya ng pera pambili ng damit. Siya, ni 60 sentimos na siopaw, hindi na niya kayang bilhin. Ngayon, Totoo ba ang sinasabi nila? Ang asawa mo, ay hindi ka talaga inaalagaan. Day. Alam ba ng asawa mo, na lumalabas ka para gawin yun? Sinusuportahan ako ng asawa ko sa trabaho ko. Ano? Hindi pagbigyan ng pera, masama na. Hahayaan pa siyang magtrabaho para kumita. Anong klaseng asawa yon? Sumama ka sa akin. Ngayon na, pakiusapan mo ang asawa mong yan na lumabas dito, ngayon din. Kung hindi ko siya babaguhin ngayon, hindi ako karapat-dapat tawaging Marco. Dito kami nagkita. Ang asawa ko ay dapat narito na. Mahal, nandito ka ba?
Nasaan ka na? Mahal, magkita tayo sa cave sa university. May makikilala ako. Tutulungan kita mamaya, sigurado. May makikilala rin ako. Pare, yung mapalad na nobya, nasaan na siya? Malapit na siyang dumating. Pare, yung mapalad na nobya, ano ba itsura niya? Hindi ko alam. Siya yung pumilit sa'yo, kinuha ang iyong pagkabirhen, tapos ikaw. Ay, dumating na siya. Buntis na dalaga. Marco, anong ginagawa mo dito? Hindi ba ako dapat ang nagtatanong niyan? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para makita ang asawa ko. Nandito siya para makita ang gago niyang asawa. Anong sakto? Nandito ako para makilala ang mapalad kong nobya. At gusto ko ring makilala, yung gago mong asawa. Sabay na tayong pumasok. CJ, Table 06. Hoy, anong ginagawa mo't nakaupo ka sa tabi ng buntis? Dito ka ba upo? Marco, nandito ako. Ikaw, batang buntis. Sabi ko na sa'yo, wala akong ibibigay na pera sa'yo. Bakit ayaw mo akong bigyan ng pera? Karapatan ko iyon. Nasaan na ang asawa mong gago? Nandito ako, para makipagkita sa asawa ko. Para makipagkita sa asawa niya. Hindi ba't ito ang table 6? Mali ba ang pinagsendan ko ng mensahe? Table 6 na ito. Tama, table 6 na ito. Pero, anong ginagawa mo rito, Marco? Hoy, sabi nitong buntis, nandito raw siya para makipagkita sa asawa niyang gago. Di ba't yung asawa niyang gago? Ikaw yun, no? Huwag mo sabihin na ikaw ang Mapalad kong nobya. asawa kong walang malay. Hoy, batang buntis. Ikaw, Alia, Ethan, anong ginagawa mo rito? magkasama tayong lumaki sa probinsya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? At narinig ko rin na pagkatapos mong mabuntis. Maraming tao sa eskwelahan ang nambubuli sa'yo. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Ethan, ako. sino ka? Ako, ang asawa ni Alia. Ang ama ng kanyang anak. Sandali akong naisip na ang batang buntis na ito ay ang aking mapalad na nobya. Mukhang nagkamali ako. Alia, tara na. Wala kang pupuntahan. Anong akala mo ang ginagawa mo? Kaya ikaw pala ang tarantadong asawa niya. Sawa na ako sa'yo. Hoy, Ang kapatid ko ay nakipag-away dahil sa batang buntis na ito. Marco, bakit mo siya sinuntok? Hoy, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Alia, Ethan, anong ginagawa mo? Batang buntis. Hiwalayan mo ang asawa mo ngayon din. Ano? Tingnan mo ang sarili mo, ang laki na ng tiyan mo. At tinapay lang na steam bun ang pinapakain sa'yo ng asawa mo. Ni hindi ka man lang bilhan ng maayos na damit, ni hindi gumagastos para sa'yo, at pinagtatrabaho ka pa para kumita. Napakawalang hiya niya. Dapat hiwalayan mo na siya ngayon din. Marco, wala kang pakialam sa buhay ko. Hindi ka nakikinig, di ba? May tumatadyak sa akin. Mga anak ko. Dahil inaapi mo ang nanay nila. Mga anak mo, Kambal ang dinadala ko. dalawa pala ang dinadala niya. Bakit ba? Napakasaya ko sa paghipo sa mga anak niya.
Pare, hinayaan mo lang na tumakas ang batang buntis na yon. Nang ganoon, Kambal ang dinadala niya. kambal. Anong kambal? Hindi ako makapaniwala. Ganoon ba kagaling? Ang walang hiyang asawa niya? Ang pamilya natin, ang pamilya Reyes, ay laging iisa lang ang tagapagmana sa bawat henerasyon. Kambal, ni hindi man lang natin ito pinangarap. Anong gusto mong ipahiwatig? Pinag-aalinlangan mo ako. Hindi ako maglakas loob, pare. Pare, talagang hindi mo siya hahabulin? Magandang araw. Ikaw ba si Miss Alia? Ako nga. Ako ang sekretarya ni Marco. Sumama ka po sa akin. Miss Alia, sasagutin namin ang damit mo, libre, para makadalo ka sa Race Idol. Ayusin ang makeup ni Miss Alia. Tapos na ang aking presentasyon. Iyon na. Salamat. Sofia, ikaw talaga ang bida. Alia, hindi mo ako kayang pantayan. Sunod naman, si Alia. 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 Ha? Nasaan siya, guro? Hindi kayang bumili ng damit si Alia. Kaya para sa presentasyong ito, hindi siya sasali. E di lalaktawan natin siya. Sandali. Wow! Diyos ko, ang ganda-ganda ni Alia. Yung damit na suot ni Alia, parang nakita ko na yan sa magazine. Napakamahal niyan. Nang lumabas si Alia, napawi agad ang kinang ni Sofia. Bakit naman si Sofia ay nakadamit? Saan niya nakuha yon? Wow! Ang ganda niya talaga. Buisit. Magandang umaga po sa mga guro at kapwa-estudyante. Ako si Alia mula sa seksyon 27. Ang paksa ng aking presentasyon ay ang aplikasyon ng mga elemento ng paglala ng kawayan sa modernong disenyo ng moda at ang aplikasyon nito. Pare. Ay nako, pare. Nahuhulog ang CEO sa isang batang buntis. Nahuhulog ka na sa kanya. Talagang lubos na lubos ka sa pag-ibig, di ba? Pero itong batang buntis ay talagang maganda, kaya naman gusto mo siya. Yung asawa niya ay ayaw pang ang bilhan siya ng gown. Ikaw na lang ang bumili para sa kanya. Ang totoo, itong gown ay pinakabagong modelo. Nagkakahalaga ito ng 2 milyong piso. Tapos na ang aking performance report. Iyon lang. Salamat sa inyong lahat. Alia. May magandang balita akong iaanunsyo. Isang misteryosong sponsor kanina lang ay nag-sponsor ng scholarship para sa iyo. Ang premyo ay 100,000 piso. Guro, gusto kong malaman kung sino ang misteryosong sponsor na iyon. Gusto ko siyang pasalamatan. Ito ay anonymous sponsorship. Ang misteryosong sponsor na ito ay ayaw ibunyag ang kanyang pangalan. Sige, salamat po, guro. Bakit napakaswerte ni Alia? Pare, literal na naghahagis ka lang ng pera sa batang buntis na yon. Una, isang scholarship. At ngayon naman, isang gown. Marami akong pera. May problema ba doon? Walang problema. Pare, may urgent meeting sa kumpanya. Kailangan ka nilang bumalik kaagad. May nangyari.
Magkita na lang tayo sa susunod. Ingatan mo si Lola. Hindi ko na muling makikita ang asawa ko sa pagkakataong ito. Hay, Oy, Manugang. Nakita mo ba ang asawa mo? Lola. Hindi ko siya nakita. Sabi niya may nangyari at kailangan niyang umalis. Ay, sayang naman. Lola, may magandang balita ako para sa iyo. Kanina, isang misteryosong tao ang nag-sponsor ng 100,000 pisong scholarship para sa akin. Isang scholarship. Ay nako, ang sponsor na ito ay may magandang panlasa. Manugang. Medyo nagugutom na si Lola. Lola, samahan ko po kayong kumain. Sige. Tara na. Lola, umupo po kayo dyan. Okay. Alia, Manugang na apo. Sino sila? Lola. Nanay ko po sila. Stepfather at stepsister ko. Alia, hinahanap ka namin sa lahat ng lugar. Malaki na ang tiyan mo. May magandang balita ako para sa'yo. Nagkagusto sa'yo si Ginoong Santos. Sabi niya, basta't huwag mo lang ipapanganak tong sanggol. Kalimutan na niya ang lahat at pakakasalan mo. Sabi rin niya, maaari niyang ibigay sa'yo ang 1,000,000 piso bilang bigay kaya. Yung Ginoong Santos na sinasabi niyo, yung lalaking 60 taon na, yung matandang yon, halos kasing edad ko na ang apo niya. Nanay, paano niyo ba naisip na ipakasal ako sa ganoong klaseng tao? Alia, ano ba ang ibig mong sabihin? Oo, matanda na si Ginoong Santos, pero mayaman siya. Tingnan mo ang sarili mo. Nabuntis ka ng kung sinong lalaki. Si Ginoong Santos ay handang limutin ang nakaraan mo. Tama siya, Alia. Kahit na stepfather lang kita, ang nanay mo at ako, ang gusto lang namin ay ang ikabubuti mo. Tingnan mo kung gaano kayaman si Ginoong Santos. Kapag pinakasalan mo siya, isang biyaya yan. E di ibigay niyo yang ibigaya na iyan sa kanya. Tingnan natin kung gusto ni Carla. Ikaw, Alia, hindi ka ba makapag-isip ng maayos? Sa buong panahon na buntis ka, yung lalaki mo, hindi man lang dumalaw sa'yo. Makinig ka na lang sa nanay mo at pumunta sa ospital. Kapag naalis mo na tong sanggol, mapapakasal ka na namin kay Ginoong Santos. Hindi. Ang sanggol ko, walang dapat humipo sa kanya. Alia, sumama ka sa akin. Makinig ka sa nanay mo. Tara na. Bitawan niyo ako. Ayaw ko. tigilan nyo yan. Habang nandito ako, gusto kong makita kung sino man ang mag-a-attempt na apiin ang aking manugang na apo. Manugang na apo. Ang apo mo, yung kasama ng aming Alia, ang lalaki niya. Makinig ka, ako ang tunay na ina ni Alia. Ayoko silang magkasama. 1,000,000 lang. Para ipakasal ang sarili mong anak sa isang 60 taong gulang. Hindi karapat-dapat ang tulad mo na maging ina. 1,000,000 lang. Kaya mo bang maglabas ng 1,000,000? Ano ba ang 1,000,000? Wala yan sa paningin ko. Ha 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 ha. Tingnan mo ang sarili mo, nakasuot ng gulani. Kaya mo bang maglabas ng 1,000,000? Narinig ko si Alia sa eskwelahan, ay hindi na makabili ng 60 sentimos na tinapay. Ngayon, itong matandang to, minamaliit pa ang 1,000,000. Eksakto. Ang apo mo ay isang dukha at talunan lang. Ano ang ipinagmamalaki mo? Talagang kayo ay isang pamilya. Minamaliit ninyo ang iba. Makinig ka, hindi mo makukuha ang manugang kong apo sa 1,000,000 lang, dahil ang bigay kaya ng aming pamilya ay sinusukat sa bilyon. Gusto mo ng bigay kayang bilyon-bilyon? Lola, Ang gandang manugang na apo ay karapat-dapat sa ganoong halaga. Matanda ka, ipagmalaki mo. Ipakita mo sa amin ang bigay kayang bilyon-bilyon. Ipakita mo. matanda, nangahas kang sabihin yan. 100 bilyon na bigay kaya? Kaya mo bang ilabas yan? Sige, ipapakita ko sa iyo. Matanda. Hindi mo may lalabas, di ba? Magaling. Dala ko pala ang card ng apo ko. Dito, ito ang aking bigay kaya. Matandang bruha ka. Sino bang walang bank card? Sino ang nakakaalam kung may pera ba talaga dyan? Matandang bruha ka, mukha kang pulubi. Sigurado ako, itong card mo. Baka $1 lang ang laman. Matanda, hula ko. Walang laman itong card mo. Ginagamit mo lang itong walang kwentang card. Para lokohin kami, di ba? Kung may pera man o wala. Malalaman natin kapag i-swipe na. Kung gusto nitong matanda na mapahiya dito, hayaan na lang natin siya. Tao, Hayaan mong makita nila kung magkano ang laman ng card na ito. Sige, iswipe ko na ngayon. Lola,
Ayos lang, manugang na apo. Matanda, nagpapanggap ka pa rin. Buburahin namin yung kayabangan mo. Nagbibiro ka ba? 10 dolyar lang ang laman ng card na ito. 10 dolyar. Mas malaki pa pala sa inakala ko. 100 dolyar. Matanda, may 100 dolyar ka? Minaliit ka nga namin. 1,000 dolyar. 10,000. 100,000. 1,000,000. Ano? 10 milyon. 100 milyon. Diyos ko. 1 bilyon. Tingnan ko, bilangin natin ang mga zero. 1 0, 2 0, 3 0, 4. Siyam na zero. Siyam na zero. 1 bilyon ka talaga. Itong matandang ito, may 1 bilyong dolyar. Nakita mo na ngayon. Manugang na apo. Nang ikaw ay pumasok sa pamilya namin, medyo nagmamadali. Ngayon, 1 bilyon ang alay ni Lola bilang bigay kaya. Para tanggapin ka ng formal bilang manugang na apo ng aming mayamang pamilya. Ang bilyon dolyar na nobya. Sino ba ang matandang bruhang ito? Paano siya nagkaroon ng bilyon sa dough? Anong klaseng pamilya ang napangasawa ni Alia? Ayaw gumana. Ano nang nangyayari? Na-overload ang POS machine. 2 dahilan lang ang pwede. Ang una, ay ang card na ito, ay may balanseng lampas sa 1 bilyong dolyar. At ang pangalawang dahilan, ay ang bank card na ito, ay walang laman talaga. Peke itong card, at may virus. Ah, naiintindihan ko na. Ang matandang bruhang ito. Peke ang card na ito. Ang apo mo ay isang dukha at talunan lang. Peke talaga ang card na ito. Guardia, arestuhin ang manlolokong ito. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong galawin ang lola ko. Bitawan ang lola ko. Ang kapal ng mukha ninyong hawakan ako. Bitawan. Wala kaming bala. Matandang bruha ka. Nagpapanggap ka pa. Sampailan nyo ang matandang bruhang ito para matuto siya. Bitawan ang lola ko. Huwag niyo siyang galawin. Anong nangyayari dito? Nandito si Guy Smith. Makinig kayo. Si Guy Smith ay isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Nakilala na niya dati si Gent Reed. Ginoong Smith. Nandito ka na pala. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Ginoong Smith. Nakilala mo na si Ginang Reed, di ba? Tama nga. Ako mismo ang nagserbisyo sa kanya ng tsa. Ang isang babaeng kasing dangal ni Ginang Reed ay hindi mo maaabot sa buhay na ito. Oo. Ang galing mo talaga, Ginoong Smith. Kumusta naman ang sitwasyon ni Alia? May progreso na ba? Inaasikaso na namin. Bilisan nyo. May hangganan ang pasensya ko. Kung hindi lang dahil estudyante siya ng kolehiyo, at medyo may itsura naman, bakit ko gugustuhin ang gamit na tulad niya? Ginoong Smith, ang ipinangako mo sa akin. Huwag mong kakalimutan. Huwag kang mag-alala. Ginoong Smith, ngayon mayroong matandang bruha dito na nanggagansong may card. Binibigyan namin siya ng leksyon. Ganoon ba? Nasaan siya? Patingin nga. Tama, Ginoong Smith. Kailangan mong turuan ang matandang bruhang ito. Mabuti. Ito yung matandang bruha. Ginoong Smith, dapat kang humanap agad ng tao para bugbugin siya ng husto. Ikaw pala, matandang bruha. Ginang Reed, uminom po kayo ng tsa. Ginang Reed. Paano nakarating dito si NJ Reed? Paano nakarating dito si NJ Reed? Lola, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. A. Smith, paano mo siya pinalayas? Yung matandang bruhang iyon, wala siyang iba kundi isang sinungaling at manloloko. A. Smith, bakit mo ako sinunto? Takang bulad, malaking problema mo na ngayon. G. Smith. Sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Yung matandang bruha na yon, wala siyang iba kundi ikaw. G. Smith, ikaw. Ikaw rin, may problema ka na. G. Smith, wala akong sinabi. Bakit ako rin sinasaktan mo? Tapos ka na. Huwag mong subukang isama ako sa kapahamakan mo. A. Smith, ano ang nangyayari? Bakit hindi mo pinaparusahan ang matandang bruhang iyon, imbes na kami ang pinag-iinitan mo? Matandang bruha. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Alam mo ba kung sino siya? Isang manloloko siya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo kung sino talaga siya. Iyon siya. Iyon ang lola ni Alia. Ano? Ginoong Smith. Pinakasalan ni Alia, ang apo ng matandang bruhang ito.
Oo, manugang na apo, ng matandang bruhang ito. Hindi ko narinig na ikinasal si Marco. Ang ganda ng suot ng taong ito. Wala siyang katulad ng eleganteng at marangal na Ginang Reyes. Ibang-iba silang dalawa. Sa palagay ko nagkamali ako. Matandang bruha ka. Nandito ka lang para manloko ng mga tao. Alia, paano mo napakasalan ang dukha at talunang iyon? Dapat pakasalan mo ako. Kaya kong ibigay sa'yo ang $1,000,000 para sa dot. Dapat nagpapasalamat ka sa iyong swerte. Huwag ka nang mangarap pa. Hindi kita pakakasalan. Sa ibabaw ng patay kong katawan. Alam mo ba kung sino? Ako? Si Ginoong Smith ay isang VP ng kumpanya. Kamakailan, nakakonekta siya sa Pamilya Reyes. Ang Pamilya Reyes, malapit na siyang bigyan ng malaking kontrata. Eksakto. Alam mo ba kung ano, ang Pamilya Reyes? Ang CEO ng Pamilya Reyes ay ang nagliwanag na tycoon ng Beira. Siya ay isang bilyonaryo. Tinatawag nila siyang Marco. Si Ginoong Smith ay kumapit sa gintong buntot ni Marco. Ang kanyang kinabukasan ay walang hanggan. At si Ginoong Smith ay nagserbisyo pa ng tsaa kay Ginang Reyes mismo. Ngayon nakikita mo kung gaano kabuti ang iyong ina sa iyo. Si Ginoong Smith ay isang taong hindi mo mahahanap kahit may ilaw. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, Alia. Kung pakakasalan mo si Ginoong Smith, hindi lang siya magbibigay sa iyo ng $1,000,000 na dot. Ipapakilala rin niya ako kay Ginang Reyes at Marco. Pagkatapos, maaari akong magpakasal kay Marco. Maaari akong magpakasal sa Pamilya Reyes. Maging ang babae ng bahay. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging tunay na, manugang na bilyonarya. Kaya iyon ang tungkol dito. Ako rin ang iyong sariling anak. Gayunpaman, ginagamit mo lang ako bilang batong tuntungan. Nanay, bakit mo ito ginagawa sa akin? Alia, sumama ka sa akin ngayon din. Hindi, ayaw ko. Tumigil ka dyan. Anong lakas ng loob mong bulihin? Ako at ang aking manugang na apo. Tatawagan ko ang aking apo na pumunta dito ngayon din. Kamusta, Lola? Apo, Kailangan mong pumunta dito ng mabilis. Ang iyong asawa at ako ay binubuli. Ano? Kuya, si Lola at ang mapalad mong nobya ay inaapi. Lola, nasaan? Kayo ngayon? Nasa. Ang Belen ng Azor kami. Sige, papunta na ako. Ihanda ang kotse. Tinawagan ko na. Ang apo po. Papunta na siya. Wala ng oras. Matandang bruha ka. Naku, natatakot ako. Ang apo mo ay isang dukha at talunan lang. Sino ang takot sa kanya? tamang-tama. Makikita na natin kung ano ang itsura ng talunang iyon. Paano siya makakapantay? Kay G. Smith, nandyan na siya. Tanging luluhod at magmamakaawa lang siya kay G. Smith. Manugang, huwag mo silang pansinin. Pagdating ng asawa mo, papatulan niya sila. Lola, hindi ko nakilala ang asawa ko noong nakaraan. Makikita ko na kaya siya ngayon? Oo. Maya-maya, magkikita na kayo. Kuya, Hindi mo nakilala ang mapalad mong nobya noong nakaraan. Ngayon, makikilala mo na. ang lakas ng loob nilang apihin si Lola. Tingnan natin kung sino ang gustong mamatay. Marco, anong ginagawa mo rito? Lola, anong nangyayari? Lola, dadalhin kita sa ospital. Wala kang pupuntahan. Hayaan mong mamatay dito. Ang matandang ito. Hindi pa namin nakikita ang asawa mong dukha at talunan. Lahat kayo, umalis kayo sa harap ko. Kuya, Nasaan na ba si Lola at yung babaeng ikinasal ng mabilisan? Na yun, Marco, munting buntis. Anong ginagawa mo rito? Marco, pakiusap, nagmamakaawa ako. Pakiusap, iligtas mo ang lola ko. Nahimatay ang lola ko. Ayaw akong payagan ng mga taong ito. Nadalhin siya sa ospital. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Iligtas mo siya. Lola mo, Marco, nag-asawa si Alia ng isang dukha at talunan. Kaya pala lola ng dukha at talunan yan. Ang lola ko talaga ay hindi na makapaghintay pa. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Iligtas mo siya. Diborsyado ka na ba sa asawa mo? Ano? Tutulungan kita, pero kailangan mong makipagdiborsyo sa asawa mo. Marco, hindi ko siya may iwan. Sa isang asawang ganyan at ayaw mo pa ring umalis? Kung hindi ka, makikipaghiwalay sa kanya ngayon. Hindi kita tutulungan. Hindi na makakahintay pa si Lola. CJ. Marco, pangako. Makikipaghiwalay ako sa kanya. Tulungan mo ako.
Pero kailangan kong makita ang divorce certificate mo. Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, itatapon ko ang asawa mo sa dagat para pakainin ang mga pating. Lumabas ka. Sabi ng kapatid ko, ayaw ka raw niyang makita. Umalis ka na. Kuya, hintayin mo ako. Lola, maaari na kitang dalhin sa ospital ngayon. Paano nakilala ni Alia si Marco? Wala akong ideya. Ayos na ngayon ang iyong lola. Huwag kang mag-alala. Lola, ang galing. Ayos ka na. Talagang kinabahan ako. Lola, may nakilala ako. Pinipilit niya ako na makipaghiwalay sa asawa ko. Malakas siya. Hindi ko siya kayang kalabanin. Kailangan kong pumunta sa Civil Affairs Bureau ngayon. Paumanhin. Hoy, apo. Halika rito. Bilisan mo. Lola. Lola, anong nangyari? Bakit ka nasa ospital? Apo. Pumunta ka sa Civil Affairs Bureau. At hanapin ang manugang na apo ko. Yung mapalad na nobya ay nasa Civil Affairs Bureau ngayon. Anong ginagawa niya doon? Lola, huwag kang magpanik. Dahan-dahan lang. May sasabihin ako sa'yo. May nakasalubong siya. At itong taong ito, ay pinipilit siya na makipaghiwalay sa'yo. Ano? Mas mabuti pang gibin ng 10 templo kaysa wasakin ng isang pagsasama. Ang taong ito ay hindi ka panipaniwala. Pinipilit ang isang tao na makipaghiwalay. Anak, kailangan mong pumunta sa Civil Affairs Bureau ngayon. Kailangan mong protektahan ang aking manugang na apo. Hoy, mahal. Nasaan ka ngayon? Nasa Civil Affairs Bureau ako. Gusto kong makipaghiwalay. Pinipilit ka ba ng taong iyon? Mahal, nakakatakot talaga ang taong iyon. Natatakot talaga ako. Kahit na hindi ko gusto, ang mapalad na nobyang ito, at balak ko namang hiwalayan siya. Pero ang pagbabanta sa kanya, at pagpilit sa kanyang hiwalayan ako, sa tingin ko ang taong ito, ay naghahanap ng away. Hintayin mo ako, sa Civil Affairs Bureau. Pupunta ako dyan. Anak, kailangan mong dalhin ng ligtas ang aking manugang na apo, pabalik sa bahay. O, at, kung makasalubong mo ang lalaking iyon, na pumipilit sa kanyang makipaghiwalay, ang siraulo, sampelan mo ng mabuti. Magaling. Dumating na ang asawa ko. Hindi na ako matatakot kay Marco. Kuya, sino ang may lakas ng loob na pilitin ng isang mapalad na nobya? Nahiwalayan ka? Unang beses ko to narinig. Anong klaseng tao siya? Nakakasalamuha ko talaga ang iba't ibang klase ng tao, nitong mga nakaraang araw. Yung asawa ng batang buntis, na yon. Pinipilit ang isang mapalad na nobya, na hiwalayan ako. Ang weirdo. Marami talagang gustong mamatay, nitong mga nakaraang araw. Kuya, binabahin ka na naman. May nambabatikos na naman ba sayo? Yung 2 nakaraang beses, hindi mo nakita ang mapalad na nobya mo. Ngayon, makikita mo na kung ano talaga ang itsura niya. Mukhang interesado ka talaga sa kanya. Hindi naman. Gusto ko lang makita kung sino yung tao na pamwersa sa'yo at kinuha ang pagkabirhen mo. At makita rin kung sino yung weirdong yun. Marco, you read. Nakarating na tayo sa Civil Affairs Bureau. Nandito na siya. Mahal. Ikaw, Buntis ka. Anong ginagawa mo dito? hindi ba't ikaw ang nagpilit sa akin? Nahiwalayan ang asawa ko. Philip, ako ang nagpilit sa'yo na hiwalayan ng asawa mo. Buntis ka, huwag kang, walang utang na loob ha. Inililigtas kita. Inililigtas ang sanggol sa tiyan mo. Hindi. Ayoko. Nahiwalayan ang asawa ko. Marco, bitawan mo ako. Bakit hindi? Hiwalayan mo ang asawa mo. Ayoko lang talaga. Nahiwalayan ang asawa ko. Huwag mo siyang itatapon sa dagat para pakainin ang mga pating. Ang tindi mo siyang ipagtanggol. Eh di gusto mo siya. Gusto ko ang asawa ko. Gusto mo ang isang gago. Marco, huwag mo siyang pag-usapan ng ganyan. Wala naman siyang ginawa sa'yo. Bitawan mo ako. Buntis ka. Eddie, gusto mo bang kumuha ng bagong asawa?
Anong bagong asawa? Halimbawa, ako. Marco, hindi. Buntis ka. Bibigyan kita ng pagpipilian na yon. Pipiliin mo ba yang gagong yan bilang asawa mo? O pipiliin mo akong maging asawa mo? Ikaw, gusto mo bang maging asawa ko? Marco, alam kong makapangyarihan ka, pero pakiusap magpakabait ka. Asawa ko lang ang mahal ko. Asawa ko lang ang gusto ko. Batang buntis, bulag ka ba? Alam mo ba kung gaano karaming babae ang nahuhumaling sakin? Bakit kaya ayaw mo akong piliin? Gusto ko lang makasama ang asawa ko. At ang sanggol sa tiyan ko. Magpakailanman. Kuya, yung batang buntis, tumakas. Ano ba talagang kulang sakin kumpara sa asawa niya? Kuya, naiinggit ka. Kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Kumusta naman ang mapalad na nobya? Saan siya pumunta? Hindi ko alam. Mahal, bakit? Wala pa siya rito. Tatawagan ko ang asawa ko. Mga kamakailang tawag. Hello? Nanay, bakit ka? Tumatawag sa akin. Alia, pumunta ka rito sa ang pamilya Cruz ngayon din. Hindi yon ang tahanan ko. Hindi ako babalik. Nasa akin ang abo ng lola mo. Kung hindi ka pupunta, itatapon ko na lang ang abo ng lola mo sa kanal. Huwag mong galawin ang abo ng lola ko. Papunta na ako. Mukhang, sa ibang araw ko na lang, makikilala ang asawa ko. Ang mapalad na nobya ay wala talaga rito. Umalis na tayo. Dalawin natin si Lola. Mga apo, nakarating na kayo. Nasaan ang manugang kong apo? Hindi namin siya matagpuan. Lola. Wala lang talaga siya sa tanggapan ng rehistro. Tama po, Lola. Hinanap namin ng kuya ko sa lahat ng lugar. Wala kaming nakitang kahit isang tao. Hindi pwedeng mangyari yun. Ang manugang kong apo ay pumunta sa tanggapan ng rehistro. Saan napunta ang manugang kong apo? Nako, siguro ang manugang kong apo ay kinuha ng ang pamilya Cruz. Apo, kailangan kitang kausapin. Sige po, Lola. Noon, nang pakasalan ka ng manugang kong apo. Masyadong nagmamadali. Walang seremonya ng kasal. Talagang hindi patas sa manugang kong apo. Ngayon, gusto ko na magdala ka ng isang napakahalagang regalo sa kasunduan. Sa ang pamilya Cruz para humingi ng kamay ng formal. Sasama ako sa iyo para salubungin ang manugang na apong. Nagkakahalaga ng $100 bilyong ng pamilya rin. Sa sobrang mahal na bigay kaya, para puntahan at pakasalan, ang mapalad na nobyang iyon. Tama iyan. Lola, hindi ako pupunta. Bakit hindi? Dahil hindi ko gusto ang mapalad na nobyang iyon. Ang gusto ko ay, Ay, nako. Ang sakit ng dibdib ko. Ay, nako, bakit ganito ang kapalaran ko? Napakasakit. Paano ako nagkaroon ng apo na ganito? Hindi siya nakikinig. Ginagawa akong makipagkita sa lolo mo ng maaga. Sige, pupunta ako. yan ang sunod sa Niren, na apo. Mabait na bata, hindi ka niloloko ng lola mo. Pagdating mo sa ang pamilya Cruz, at nakilala mo, ang mapalad na nobya mo, siguradong magugustuhan mo siya. Kuya, talaga bang pakakasalan mo ang mapalad na nobyang iyon? Paano naman ang batang buntis? Ang batang buntis na yon. Ang asawa lang niya ang gusto. Hindi niya ako gusto. Kaya sa pagitan naming dalawa, tapos na. Pero, hindi mo naman gusto ang mapalad na nobyang iyon. Basta gusto siya ni Lola, ayos na yon. Gusto niya ng pera. Marami ako niyan. Basta kaya niyang pasayahin si Lola. Tara na. Paano nakilala ni Alia si Marco? Paano niya siya nakilala? At pinoprotektahan siya ni Marco. Ngayon, kayong lahat ay may utang na paliwanag sa akin. Siguro si Alia, ang humikayat kay Marco. Hindi ako makapaniwala sa babaeng ito, buntis, at nagkakagulo pa rin. Ma, akin si Marco. M. O. Smith, Carla. Malapit nang bumalik si Alia. Sisiguraduhin kong mapaparusahan siya. Ma, nasaan ang urna ni Lola? Ibalik mo ang abo ni Lola. Ma,
Bakit mo ako sinuntok? Nagpakasal ka sa isang dukha at talunan. Nagdalang tao sa isang anak sa labas. At ngayon humihikayat ka kay Marco. Alam na alam mong si Carla ay may gusto kay Marco. Paano mo na itawang makipagkumpetensya sa sarili mong kapatid? Para sa isang lalaki, paano ka naging napakasama? Alia, sira ka na. At buntis ka pa. Hindi ka gugustuhin ni Marco. Ikakasal ka sa akin. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Ibalik mo ang abo ni Lola. Ikaw, Ma'am, may nangyari. Anong nangyari? Magandang balita. Ang pinakamagandang balita. Nandito si Marco na may daladalang napakalaking dote para mag-propose. Nandito si Marco para opisyal na pakasalan. Ang manugang na bilyonarya ng pamilya Reyes. talaga? Carla, narinig mo ba? Si Marco ay nandito na may daladalang napakahalagang dote. Para pakasalan ka, ang kanyang napakahalagang nobya. Marco ay talagang nahuhumaling sa akin. Perpekto. Magiging manugang na bilyonarya ako. Ako na si Mrs. Reyes. Oh, Carla, Irog, napakabuti mong anak sa akin. Hey, napakagaling. Hey. Miss Green, alam kong tama ang kutob ko sa'yo. Binabati kita. Salamat sa suporta, Yisme. Ma'am, ngayon, si Mrs. Reyes ay kasama ni Marco para salubungin ang pamilya Reyes. Manugang na bilyonarya. Pupunta sina Mrs. Reyes at Marco. Ipinapakita nito kung gaano pinahahalagahan ako ng mga Reyes. Noong huli, hindi man lang natin nakita si Kenrek Reyes. Talagang gusto niya ang ating Carla. Anong ginagawa nyo dyan? Ihanda ang kasuotan ni Carla. Ikakasal na siya agad. At saka, tumawag ka. Sabihan ng lahat ng kamag-anak at kaibigan. Sabihin mong lahat ay pumunta. Oh, ang pamilya natin ay malapit nang umangat ng husto. Oh, naku, napakaganda. Wow, Carla, ang ganda-ganda mo ngayon. Ikaw ang pinakamagandang nobya. Siyempre naman, ang ating Carla ay ikakasal sa nagliwanag na tycoon na si Marco. Magiging manugang siya ng mga Reyes na bilyonarya. Alam kong may potensyal si Carla. Kapag naging Mrs. Reyes na si Carla, ang buong lungsod ng Vera ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Amara, Tomas, napakagaling ni Carla. Kailangan mo kaming tulungan ng husto, ha? Siyempre, hindi ka namin makakalimutan. Hahaha. Ma, pwede mo bang ibalik sa akin ang abo ni Lola? Aba. Kung hindi naman pala, siya yung lumaki sa probinsya, kasama ng kanyang lola, si Alia. Siya nga, napangasawa niya ang isang dukha at talunan. At buntis siya sa isang anak sa labas. Hindi bastos ang anak ko. Huwag kang maglakas loob na pag-usapan ang anak ko ng ganyan. Alia, ano naman kung niligawan mo si Marco? Hindi siya kailanman lilinggan pa, sa isang buntis. Ako ang minamahal ni Marco. Anong pakiramdam na mapatunayang mali ka? Anong problema? Nakikita mo si Carla na nakasuot ng damit pang kasal. At malapit ng pakasalan si Marco. At magiging manugang na bilyonarya ng pamilya Reyes. Siguro nagseselos ka ng todo. Nangingitim na ang mga mata mo sa inggit. Hahaha. Ano? Iniisip pa rin ni Alia na maliligawan niya si Marco. Iyon ang pinakamalaking katatawanan na narinig ko. Nangangarap pa siya tungkol kay Marco. Itong si Alia, sino kaya ang kahabag-habag na lalaki ang napunta sa kanya? Sigurado ako na yung kahabag-habag na lalaki ay matanda, pangit, at walang pera. Malamang nahihiya siya na ipakita man lang ang mukha niya. Ma, pwede mo na bang ibalik sa akin ang abo ni Lola ngayon? Dumating na ang sobrang mahal na bigay kaya. Sobrang mahal na bigay kaya, tradisyonal na kasuotang pangkasal. Isang makinang na perlas na kristal na yelo. Isang pares ng Pulse Heiress na imperial na berdeng jade. $1 bilyong na bigay kaya. Diyos ko! Kapag si Marco ang kumilos, alam mong totoo talaga. Napakagastos na bigay kaya. Ito ang unang beses kong makakita ng ganyan. Mga pambihirang kayamanan, mga perlas at jade, $1 bilyong. Talagang nakakamangha ang araw na ito. Carla, manugang na bilyonarya ka na talaga ngayon. Siyempre, Ma, hindi ka ba nakakainis? Alia, sinusubukan mo bang sirain ang kasal ni Carla? Mga gwardiya, hulihin siya. Ma, hindi ko sinusubukang sirain ang kasal. Gusto ko lang, ang abo ni Lola, ibigay mo sa akin at aalis na ako kaagad. Dumating na sina Marco at Ginang Reyes. Lola, nandito na kami. ayos. Sa wakas ay makikilala ko na ang aking manugang na apo. Pasok ka na, apo. Apo. Bilis, pasok ka na. Hoy, tapos na kayo niyang batang buntis. Na yun, baka ka magulat sa mapalad na nobyang ito. Pasok ka na.
Kunin mo si Alia at ikulong sa isang kwarto. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain niya ang kasal. Inay, Bitawan mo ako. Ina, Smith. Si Alia ay sayo na ngayon. Ang aming Carla ay maaaring maging dignitary. Salamat sa tulong mo. Bilang pasasalamat, hayaan mo muna kitang maging ikakasal ngayon. Alam mo kung ano ang makabubuti sa'yo. Salamat. Nandito na si Marco. Carla, nandito si Marco para pakasalan ka. Sige na. Marco, Ikaw ang aking mapalad na nobya. mapalad na nobya. Marco, ano ang mapalad na nobya? Ha ha ha, Marco, ang aming Carla, ang iyong nobya. Carla, bilisan mo, iabot ang kamay mo. Kay Marco, ha ha ha. Sandali. Sino? Sino ang nagsasalita? Nandito na si Gen Reyes. Huling beses ay hindi namin kayo nakita. Ay Henry Reyes. Sa wakas ay nakilala na rin namin kayo. Carla, narinig ko na si Marco, ay isang napakabait na anak. Kung mapapasunod mo si Ginang Reyes, ang titulo ng manugang na bilyonarya ng pamilya Reyes, ay mapapasa iyo. Huwag kayong mag-alala, nanay, tatay, si Ginang Reyes, ay tiyak na magugustuhan ako. Ginang Reyes, Matandang bruha. Matandang bruha, ano ang ginagawa mo rito? ngayon ay ang araw ng kasal namin ni Marco, at ako, umalis ka rito, huwag mong dungisan ang lugar ko. Tumahimik, Ay Reyes. sampilin mo siya. Alam mo ba kung sino ito? Ito si Ginang Reyes. Ano? Lola, Siya si Ginang Reyes. Ito ang apo ko. Ako si Ginang Reed. Imposible, paano nangyari ito? Ang apo niya ay hindi isang dukha at talunan. Siya ang nagliwanag na tycoon, si Marco. Kaya siya nga talaga, ang Ginang Reed. Apo. Noong araw na iyon, sila yun. Sa Shusiyang Restaurant. Inapi nila ako at ang asawa mo. Muntik na nila akong patayin. patay ka. Ayan, Reed. Awa naman. Ginang Reed. Noon, hindi namin sinasadya yun. Ipagpaumanhin mo kami. Oo, Ginang, Reed. Anong nangyayari? Hindi ba't dito para pakasalan ni Ginang, Reed at Marco, si Carla? Hindi ba't si Carla ang dapat magpakasal sa pamilya Reed at maging manugang na bilyonarya? HMPH. Pangarap lang yan. Ang pakay ng apo kong pakasalan dito ay hindi si Carla. Ang pakay ng apo kong pakasalan dito ay ang manugang na apo ko. Ang manugang na bilyonarya ng pamilyang Reed. Baka naman, si Ginang, Reed at Marco ay narito para pakasalan. Si Alia. Diyos ko. Nasaan ang manugang na apo ko? Isuko mo ang manugang na apo ko. Ngayon din. Ngayon, ang apo ko at ako ay may daladalang napakalaking dot para salubungin ang aming manugang na bilyonarya ng pamilyang Reed. Kaya si Marco ang gustong pakasalan. Si Alia. Hindi pala dukha at talunan ang pakakasalan ni Alia. Si Marco ang pakakasalan ni Alia. Kaya si Alia. Ang manugang niyang bilyonarya. Magsalita ka. Nasaan ang manugang na apo ko? Magsalita ka. Saan mo inilagay ang mapalad na nobya ng kapatid ko kung hindi ka magsasalita? Hindi ka na muling makakapagsalita. Ako. Smith, anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Alia, sa akin ka ngayon. Ha ha ha. Buntis ako. Hayop ka. Ah, Ha ha ha. ah, ah. Ibinigay ka na ng nanay mo sa akin. Tumigil ka sa paglaban. Nanay, bakit mo ito ginagawa sa akin? Anak mo rin ako. Hindi. Dumudugo ako. Masakit na masakit ang tiyan ko. Manganganak na ako. Ang nasa tiyan mo ay isang hamak na anak sa labas. Ha ha ha. Sumunod ka na lang sa akin. Ah, Ha 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 ha. ah, Ha 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 ha. ah. Mahal. Halika, iligtas mo ako. Iligtas mo ang anak natin. Mahal, Kalimutan mo na ang walang kwentang asawa mo. Hindi siya darating. mahal. Nasaan ka na? Manganganak na ako. Mahal. Nasaan ang manugang na apo ko? Hindi natin pwedeng hayaan si Ginang Reed at si Marco na makita si Alia. Saglit na lang.
At mapapasakay na si Alia kay Ginoong Smith. Kung hindi ko siya makakamtan, hindi rin si Alia. Ginang Reed. Wala po rito ang manugang ninyo. Opo, Ginang Reed. Tingnan ninyo, nandito lang po ang lahat ng tao. Iyong ang manugang ninyo ay hindi naman talaga pumunta rito. Kung malaman ni Ginang Reed at ni Marco ang mga ginawa ko kay Alia, patay ako. Ginang Reed, mali po ang napuntahan ninyo. Wala po rito ang manugang ninyo. Kayong, hindi talaga nakita ang manugang ko. Mukhang, ang manugang ko ay wala sa pamilya Cruz. Lola, kung wala siya rito, umalis na tayo. Umalis na tayo. Mahal, tulungan mo ako. May tumatawag sa akin. Manugang ko yun. Nandoon siya. Anak, sipin mo ang pinto. Nasa loob ang manugang ko. Huwag. Marco, huwag. Bilisan mo, apo. Hoy. Batang buntis. Marco, anong ginagawa mo rito? Anong ginawa mo sa kanya? Ako. Batang buntis. Marco, huwag kang magpalinlang sa kanya. May asawa siya. Ang asawa niya ay isang dukha at talunan lang. Anong problema mo? Ang sakit na ng tiyan ko. Manganganak na ako. Ipapanganak ko na ang baby. Manugang. Manugang. Lola, ang sakit na ng tiyan ko. Ang nanay ko ay ibinigay ako kay Ginoong Smith. Natatakot na ako. Huwag kang matakot. Ayos lang. Nandito na ang lola mo ngayon. Nandito na rin ang asawa mo. Lola, ano pong sinasabi ninyo? Ang asawa nitong batang buntis ay kapatid ko? Ano, apo, nakatingin ka lang dyan. Labis ka bang natuwa? Siya ang iyong mapalad na nobya. Ang iyong mapalad na nobya. At siya ay nagdadalang tao ng kambal para sa iyo. Ang babaeng buntis na yon, siya talaga ang akin. Mapalad na nobya. Ako talaga ang asawa ng babaeng buntis na yon. Dalhin mo siya sa ospital, ngayon din. Oh, si Jay. Ano? Ang dukha at talunan na asawa ni Alia ay si Marco talaga. Bulag ka. Ang manugang na apo ko ay ng ang pamilya Reyes. Manugang na bilyonarya. Ang sanggol na kanyang dinadala ay ng aming pamilya. $1,000,000,000 na apo sa tuhod. Tapos ka na. Ginoong Marco, mahabag po kayo, Ginoong Marco. Pakiusap, ang pamilya Reyes ay titigil na sa lahat ng negosyo sa iyo. Mula ngayon, ayaw ko nang makita ka sa Astoria kailanman. Wala na ako. Ito na ang katapusan. Ginoong Marco, ako ang ina ni Alia. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Og. Huwag mong gamitin ang salitang, ina. Hindi mo karapat-dapat iyan. Ang manugang na apo ko ay hindi nangangailangan ng inang tulad mo. Mula ngayon, kami ang hahalili sa iyo. At ibibigay sa kanya ang lahat ng pagmamahal na nararapat sa kanya. Inabandona mo ang aking manugang na apo sa probinsya. Mga gwardya, ay empake sila at ipadala sila sa probinsya. Hayaan silang gumugol ng natitirang buhay nila sa pagdurusa sa liblib na lugar. Hindi, ayaw kong pumunta sa probinsya. Ginang Reyes, Pakiusap, kahabagan ninyo kami. Dalhin ninyo sila palayo. Kung ano ang itinanim, siya ang aanigin. Bagay sa iyo yan. Ayos lang. Ayos lang. Huwag kang matakot, mahal. Huwag kang matakot. Ayos lang, nandito lang ako sa labas. Ginoong Marco, pakihinti dito. Langit, pakiusap. Langit, pakiusap. Protektahan mo ang aking manugang na apo. Pakiusap. Hayaan siyang maging maayos. Hoy! Ikaw pala ang asawa ng batang buntis. Ikaw pala. Kaya pala, ang dami mong bahing noon. Nagmumura ka pala, sa sarili mo. Droga mo ako noon, hindi ba't ikaw ang nag-ayos para mapunta ang batang buntis sa kwarto ko? Pare, ano bang pinagsasabi mo? Mali ang pagkakaintindi mo. Anong ibig mong sabihin? Nakahanap nga ako ng babae. Pero ang babaeng yun ay si supermodel Anya. Ang batang buntis na yun ay isang food delivery girl. Nasaan si Alia? Narinig kong nanganak na siya. Kumusta siya? Bakit mo sinabing ikaw ang asawa ni Alia? Ha? Asawa ko si Alia. Lumayo ka sa asawa ko mula ngayon. Ikaw pala, ikaw ang asawa ni Alia. Paano ka naging? Asawa ni Alia? Ha? Ang laki-laki na ng tiyan niya. Bakit mo siya pinabayaan na mag-isa? Fair.
Alam mo ba kung gaano siya nahirapan? Sa eskwela? Noong hindi niya mabili, ang 70 sentimos na siopaw, nasaan ka? Noong nagde-deliver siya ng pagkain, na malaki ang tiyan, nasaan ka noon? Magkasama kaming lumaki. Ni Alia. Itinuturing ko siyang aking maliit na kapatid. Namayapa ang ama ni Alia sa isang aksidente sa sasakyan noon pa. Bago pa man siya mailibing, nagpakasal ulit ang ina niya at ipinadala siya sa probinsya. Kaya napasa lola ang pag-aalaga kay Alia. Ganoon siya lumaki. Talagang may talento si Alia. Maaari sana siyang tumayo sa mas malaking entablado. Pero nagkasakit ulit ang lola niya para mabayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot. Isinuko niya ang mga pangarap niya, isinuko niya ang buhay niya. Hindi kailanman naging mabait sa kanya ang tadhana. Ang manugang kong apo ay napakahabag-habag. Ang hirap ng pinagdaanan niya. Nagpakasal lang siya sa'yo para sa pagpapagamot ng lola niya. Kaya siya nagpakasal sa'yo para maging isang mapalad na nobya. Lola, sinasabi mo bang nagpakasal lang sa akin si Alia dahil sa pagpapagamot ng lola niya? Kaya siya nagpakasal sa akin. Ano pa? Akala mo ba'y pera mo ang habol niya? Nagkamali ako. Nagkaintindihan kami. Nanganak na siya. Nanganak na siya. Nasaan ang manugang kong apo? Nasaan ang asawa ko? Ginoo at Ginang Reyes. Pakiusap. Huwag kayong kabahan. Matagumpay na nanganak si Ginang Reyes. Binigyan niya kayo. Ng isang lalaki at isang babae. Ay nako, ang galing. Ha ha ha. Ang pamilya natin, ang pamilya Reyes. Isang tagapagmana lang ang laging mayroon tayo. Pero ngayon, pinagpala tayo ng kambal. Nakangiti sa atin ang ating mga ninuno. Ang dakilang bayani ng pamilya natin ay lalabas na. Hey hey hey. Oh, manugang na apo. Gising ka na. Lola, nasaan ang mga sanggol? Nasaan ang mga anak ko? Alia. Narito lang ang mga sanggol. Alia, lalaki at babae. Marco. Marco, anong ginagawa mo dito? Huwag kang matakot. Anak, huwag kang matakot. Lola, siya iyon. Sabi niya kung hindi ako makikipaghiwalay sa asawa ko. Itapon ang asawa ko sa dagat para pakainin ang mga pating. Ano? Ikaw na paslit. Nawawala na ba sa isip mo? Anak, asawa mo siya. Ang asawa mo ay isang bilyonaryong negosyante na may gintong puso. Marco, Ikaw ba ang asawang walang malay ko? Alia. At ikaw ang mapalad kong nobya. maligayang pag-uwi, ma'am. Apo, ang dalawang ito, ang pinakamagaling na yaya para sa mga sanggol, ang pinakamahusay. Kumusta po, ma'am? Ang dalawang ito, ay narito para sa iyo. Ito, ang bahala sa iyong pang-araw-araw at pagkain. Ito naman, ang para sa iyong pagpapagaling, at pag-eehersisyo. Kumusta po, ma'am? Lola, hindi ko kailangan ang lahat ng ito. Anak ka, nagpapagaling ka pa lang mula sa panganganak, kailangan mo ng tulong. Bukod pa riyan, ikaw na ngayon ang Mrs. Reed. Ikaw na ang babae ng bahay na ito. Tandaan niyo ito. Mula ngayon, dapat ninyong alagaan ng mabuti si Ira Reed. Ang aming binata. At ang aming dalaga. Opo, sir. Halika, apo. Tingnan mo, ito ang kwarto para sa iyo at sa akin, apo, ha ha ha. Lola, dapat ba akong matulog kasama si Marco? Siyempre naman, mag-asawa kayo. Apo, magpahinga ka na. Lola, Magandang gabi. Marco, Natatakot ka sa akin. hindi. Bakit Marco pa rin ang tawag mo sa akin? Hindi ba dapat magbago na ang pagtawag mo sa akin? Mahal. Pasensya ka na, Alia.
Kasalanan ko ang lahat ng ito. Mula ngayon, ipinapangako kong pagtatrabahuhan ko ang pagiging mabuti sa'yo. At aalagaan ng mabuti ang ating anak. Elvenet. Kakapanganak ko lang. Nagpapagaling pa ako. Alam ko. Anong klaseng lalaki sa tingin mo ako? Eh ikaw, Gusto ko lang sana magbigay sa'yo ng halik. Nagpapagaling mula sa panganganak. Pwede namang halikan kita, di ba? hindi ko alam. Pwede naman siguro, ano? Gusto ko lang sana bigyan ka ng marahang halik. Manugang na apo. Hayop ka, anong ginagawa mo? Anong akala mo ang ginagawa mo? Nagpapagaling pa lang ang manugang kong apo, mula panganganak. Hala, hayop ka ba? Kahit gaano ka man Katie, kailangan mong magpigil. Wala akong ginagawa. Lola, Ikaw, lumabas ka, habang nagpapagaling ang manugang kong apo. Sa studio ka matutulog. Lola, talagang wala akong ginawa. Labas. Talaga naman. Manugang na apo. Mula ngayon, kung ulitin man ang hayop na yun, naapihin ka, sabihin mo sa lola mo. Papaluin ko siya. Sa durian. salamat po, Lola. Walang anuman. Pamilya tayong lahat. Mula ngayon, nandito ako para sa'yo. Nandyan ang asawa mo, at mamahalin ka namin ng mabuti. Aalagaan ka namin. Lola, Ay, anak. ay, Lola, mahal. Sa mga susunod na araw, gusto ko sanang bumalik sa eskwela. Ay, manugang na apo. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Tama. Sasamahan kita sa mga susunod na araw. Mabuti na talaga ang pakiramdam ko. Kuya, bumalik na sa bansa si Katrina. Alam ko. Lola, Alia, kailangan kong pumunta sa opisina. Ay, naku naman. Ano bang napaka-urgent sa opisina? Bigla-bigla namang aalis. Hindi pa nga tayo tapos kumain. Lola, magdadala na lang ako ng sabaw. Sa opisina niya mamaya. Kain muna tayo. Kain na. Bumalik na sa bansa. Ang unang pag-ibig ni Marco, si Katrina. Dali-daling pumunta doon si Marco. Ngayon, nasa opisina sila, ni Marco at Katrina. Ang tagal nating hindi nagkita, Marco. Ang tagal nating hindi nakita. Katrina, 2 taon kang nawala. Ngayon, nanalo ka na ng Golden Melody Award. At naging isang diva ka na. Honey, nagmamadali kang pumunta rito. Para lang makita si Katrina? Kaya ito pala, ang hinahanap ni Marco, ang mapalad na nobya. Marco, oh. Si Imres Reyes iyon. Gumastos siya ng 500,000 dolyar para kumuha ng mapalad na nobya para kay Marco. Hindi naman talaga. Gusto ni Marco sa kanya. Siya, swertihan lang talaga. Nabuntis pagkatapos ng isang gabi. Ginamit ang bata para umangat. Kumpara sa nakasisilaw na, divang si Katrina, napaka-ordinaryo niya. Ngayon, ang unang pag-ibig ni Marco, bumalik na ang divang si Katrina. Nahayag na kung sino talaga siya. Pasensya na. Ang kandungan ko ay nakalaan para sa asawa ko. Kung hindi, may inggit siya. Katrina, may asawa na ang kuya ko ngayon. May asawa na siya. Marco, kung ganoon, pag-usapan natin ang negosyo. Katrina, Ang kumpanya namin, ang pamilya Reyes, ay palaging naghahanap ng magandang boses. Noong pumasok ka sa paligsahan sa pagkanta, naging sikat ka agad. Ngayon, isa ka ng diva. Ikaw talaga ang unang pinili ng kuya ko. Hindi. Noon, may isa pang boses. Malinis at parang nasa alapaap. Iyon, ang siyang aking hinahanap sa lahat ng mga taong ito.
Kuya, ang ibig mong sabihin. Si Estrella? Tama ka. Itong si Estrella ay isang alamat. Noon, sa pamamagitan ng kanyang dalisay at makalangit na tinig, nalampasan pa niya si Katrina nang inaakala ng lahat na sasali na siya sa paligsahan sa pagkanta. Bigla siyang nag-withdraw. At pagkatapos, nawala ng parang bula. Hinahanap ko siya sa lahat ng mga taong iyon. Pero hindi ko siya nakita. Kaya si Marco, hinahanap si Estrella. Huwag mo nang hanapin. Noon pa, may pinabayaran na ako sa kanya para umalis. Kuya, wala na ang Estrellang iyon. Paano kung makipag-collaborate na lang tayo kay Katrina? Ang pamilya Reyes ay maghahanda ng isang salu-salo bukas. Doon natin gagawin ang formal na anunsyo tungkol sa ating collaboration. Marco, inaasahan kong makipagtulungan sa iyo. Alia, Ethan, anong ginagawa mo rito? nagtatrabaho ako para sa pamilya Reyes. May problema ba? Masama ba ang trato sa'yo? Sa pamilya Reyes? Hindi. Ang aking biyanang babae at ang aking asawa ay parehong napakabait sa akin. Narinig ko na ang lahat. Ang unang pag-ibig ni Marco. Si Katrina, ang pop diva, ay bumalik na. Alia, hindi. Dapat kitang tawaging Estrella. Kung hindi ka sana, nag-withdraw noon. Ikaw na ang diva ngayon. Ma, sasali ako sa paligsahan sa pagkanta. Ito ang pangarap SJ. ko. Hindi ka sasali. May nag-alok ng 100,000 piso para umatras ka. Hindi ako aatras. Ikaw, may sakit ang lola mo. Malaki ang magagastos para sa kanyang pagpapagamot. Ang 100,000 pisong ito ang makakapagligtas sa kanyang buhay. Ano ang masasabi mo? Para sa mayayaman lang ang pagtupad ng mga pangarap. Isang probinsyana tulad mo, dahil lang marunong kang kumanta ng kaunti. Akala mo makakasampa ka sa malaking entablado. Ang mga bituin at karagatan ay hindi para sa iyo. Ang meron ka lang ay ang pang-araw-araw na paghihirap. Pumukay ka ng mga kamote sa bukid. Alia, kunin mo ito. Naalala mo ba kung paano namatay si Lola? Naisipan kong makuha ang pera. Pero ininom ni Lola ang gamot. Sabi niya, ayaw niya ng paggamot. Ayaw niyang maging pabigat sa akin. Ayaw ng lola mong maging pabigat sa'yo. Gusto niyang maging pinakamakinang nabituin ka sa entablado. Gusto niyang maging superstar ka ng sarili mong buhay. Alia, sundin mo ang mga pangarap mo. Mahal, anong ginagawa mo? Arrow, lampas ka na sa iyong buwan ng puerperyo ngayon. Kaya pwede nang bumalik sa kwarto natin ang asawa mo. Mahal, Ang bango-bango mo, mahal. bitawan mo ako. Hindi mo ba ako namimiss, mahal? Hindi mo ba ako gusto sa kwarto natin? Ako, Mahal. Gusto na gusto kitang halikan. Ikaw. Ano tong bagay na to? Umiyak ang bata. Lola, ako na ang titingin sa bata. Mahal, dapat kang magpahinga. Hayaan mong asawa mo ang bahala. Halika na. Tara na. Lumabas ka. Lola, sinadya mo ba yon? Hindi mo ba nakikita? Malungkot ang asawa mo. Ano ng problema ni Alia? Bobo mo naman. Ikaw dapat ang magtanong sa sarili mo. Ngayong araw, may daladalang lutong bahay na sopas.
Ang asawa mo para sa iyo, at mula nang siya'y umuwi, malungkot na malungkot siya. Pumunta si Alia sa kumpanya. Mukhang may nakasama ng loob niya doon. Ang manugang kong apo. Kasama ko siyang lumaki sa probinsya. Maliit siya noon, at madalas siyang asarin ng mga tao. Ngayon, malungkot siya pero ayaw magsalita. Nakakalungkot. Lang talaga. Bilang asawa niya, dapat kang tumayo para sa kanya. Maging matatag kang, sandigan niya. Naiintindihan ko, Lola. Sa salu-salo bukas, nakahanda na ako ng isang grandeng pagluhog. Ganito ang gusto kong marinig. Mahal. Tingnan mo. Ito ang gown na inihanda ng asawa mo, para sa iyo. Gown? Oo. Magbihis ka na agad. Mamaya, ihahatid ka ng driver, sa salo-salo. Katrina, ang salu-salong inihanda ni Marco para sa iyo ngayon ay talagang napakaganda. Si Katrina ang unang minahal, ni Marco. Siya ang babaeng mahal na mahal, ni Marco sa puso niya. Ang ganda-ganda niya. Bakit siya nandito? Nagpapahiya lang siya sa sarili niya. Kaya ikaw pala ang mapalad na nobya, na pinakasalan ni Marco sa halagang 500,000 dolyar. Ikaw si Marco, kaya nga gumastos siya ng napakalaking halaga, para pakasalan bilang kanyang mapalad na nobya. Ako Ang nga. panlasa ni Marco, ay talagang bumaba na. Paano siya nahulog, sa isang tulad mong ordinaryo? Ang aming Katrina ay ipinanganak na may kamanghamanghang boses, at ngayon siya ay isang superstar na may milyon-milyong tagahanga. Anong karapatan niya na ikumpara ang sarili kay Katrina? Swerte lang siya sa kanyang sinapupunan. Nabuntis siya sa anak ni Marco, at biglang umangat. Minsan, ang pagkakaroon ng mapalad na sinapupunan ay isang uri ng talento rin, hindi ba? Ang party na ito ay inayos ni Marco, para sa akin. Anong ginagawa mo rito? Siya, malinaw na narito siya, para manmanan kung gaano kamahal ng aming Marco si Katrina. Hindi ko rin alam, honey, bakit ako pinapunta ng asawa ko? Katrina, mamaya, ay may inihanda si Marco na, grandeng pagluhod. Magpipropose na siya, sa madaling panahon. Talaga, Kasal na si Marco. Sa babaeng ito, tiyak na hindi siya mag-propose dito. Tiyak na mag-propose si Marco kay Katrina. kaya ang aming Katrina, ay magiging Mrs. Reed na. Ganoon ba? Alia, narinig mo ba yun? Ikaw at si Marco ay isang pagkakamali lamang. Hindi ikaw ang gusto niya. Ang minamahal niya, ay ako. Huwag kang magpahiya dito. Nasa bansa na ngayon ang aming Katrina. Wala kang silbi. Umalis ka na. Mula nang magkasakit si Lola, wala na akong kinantang kanta. Ikaw, ang paghabol sa pangarap ay para sa mayayaman. Ayokong maging pabigat kay Alia. Alia. Maging isang superstar. Hello sa lahat, ako ang contestant number 4, Estrella. Pakinggan ninyo ang aking boses. May makikita kayong iba. Dumating na si Marco. Marco, nandito ka na. Nasaan si Alia? Kuya, hindi ko pa nakikita ang hipag ko. Bakit hinahanap niya si Alia? Sa pagdating pa lang, ang Alia na yun, ay isang, walang kwentang, mapalad na nobya. Hindi maaaring interesado si Marco sa kanya. Marco, pag-usapan muna natin, ang ating collaboration.
Kuya. Sino ang kumakanta? Yan ang boses na hinahanap ko. Si Estrella yan. Estrella. Diyos ko, siya kaya yung dati, yung boses na parang anghel na sumikat sa buong mundo. Ang tagal nang nawawala si Estrella. Bakit bigla siyang sumulpot dito? Paano pwedeng si Estrella yun? Dati pa, binayaran ko na siya para mawala siya. Paano siya nakabalik? Kuya. Yung boses, parang galing doon. Ang galing. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang pagkanta ni Estrella, talagang hindi kayang pantayan. Mas maganda pa sa kay Katrina. Estrella. Sino ka talaga? Ikaw pala yun. Alia. Naku po. Kuya. Ikaw pala yung kahangahangang boses na Estrella na hinahanap namin. Alia. Ikaw si Estrella. Ako nga yon. Alam mo ba? Kung gaano katagal, kitang hinanap. Pero ang babaeng ito na biglang ikinasal, ay hindi lang pala isang ordinaryo, babaeng walang kwenta. Siya pala si Estrella. Kapag katabi si Estrella, biglang hindi na gaanong kagalingan. Si Katrina. Pwedeng pagdudahan, ang ugali ng mayaman, pero hindi pwedeng pagdudahan, ang panlasa ng mayaman. Hindi pwedeng siya si Estrella. Bakit? Malinaw naman, na binayaran ko siya noon. Kaya ikaw pala, ang naglagay sa nanay ni Alia, noon pang mga panahong iyon. Anong nangyayari dito? Naghahanda noon si Alia, na sumali sa kompetisyon. Pero itong si Katrina, ay naglagay sa nanay ni Alia, at pinilit si Alia na umatras. Katrina, ang pag-atras ni Estrella noon, ay dahil sa'yo. Bakit mo ginawa yon? Hindi ako yun. Kung hindi umatras si Estrella, paano siya makakakuha ng unang pwesto? At maging isang diba? Diyos ko, kaya pala naging diva si Katrina, sa ganoong paraan. Marco, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang mga read ay magkakansela ng lahat ng pakikipagtulungan sa'yo. At kung paano mo pinilit si Estrella na umatras, ilalantad ko lahat yan sa media. Ang titulong diba, panahon na para tanggalin mo yan. Marco, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Marco, pwede mo nang simulan ang proposal ngayon. Marco, magpapakasal ka sa akin, di ba? Marco, magpapakasal ka ba kay Katrina? Saan ka pupunta? Ikaw, magpapakasal ka kay Katrina? Aalis na ako para hindi ako sagabal. Tatlong taon ang tagal ng pregnancy brain. Ikaw, maliit na hangal. Ano ang ibig mong sabihin? Katrina, wala ka bang alam sa batas? Asawa ko si Alia. Kung magpapakasal ulit ako sa'yo, bigamya na yon. Kaya hindi mo pala, gustong magpakasal sa akin. Hindi. Marco, ibig mong sabihin kay Alia ka magpapakasal. Pero Marco, hindi ba't, kasal na kayo ni Alia? Kasal na ako kay Alia. Pero gusto ko pa rin bigyan ng asawa ko ng isang grand proposal. Sa harap ng buong mundo. Ikaw, gago, magaling. Dumating si Mrs. Reed ng personal. Saang sulok o siwang, kaba gumapang palabas. Gumapang ka na lang pabalik doon. Si Alia ang aking, manugang na apo. Siya ang nagbigay, sa pamilya Reyes ng dalawang mahalagang apo, ang aming manugang na bilyonarya, tungkol naman sa'yo. Hindi ka karapat-dapat na magpakintab ng sapatos niya. Ginang Reyes, tanggalin mo ang mga iyan. Palayasin mo sila. Sa bahay ng pamilya Reyes. Hindi. Hindi. Pakiusap, pakiusap, Ginang Reyes. Ngayon, hayaang ito ay maging aral.
Ayokong may mga api pa. Sa aking manugang na apo, muli, kung hindi, magwawakas kayong katulad nila. Hindi mangyayari iyon, manugang na apo. Nandito ang iyong lola para sa iyo. At sa dalawang munting gintong apo. Lahat kami ay iyong matibay na suporta. Kaya umiti ang tadhana sa lahat. Kaya, habulin mo ang iyong mga pangarap. Ang kaligayahan ay nasa susunod na kanto na lang. Alia. Mula nang una kitang makita, umibig na ako sa iyo. Nakipaglaban ako sa sarili ko. At nagsiselos sa sarili ko. Masaya ako, napakasaya. Kung maging asawa mo, pakasalan mo ako. Mamahalin kita ng buong puso ko. Pakasalan mo siya, 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 pakasalan mo siya. Oh. Mahal, akala ko, magpapakasal ka kay Katrina, ang iyong unang pag-ibig. Nagtatrabaho lang kami nang magkasama. Wala nang iba. Hindi ko siya nagustuhan kahit kailan. Ikaw ang una. At tanging. Minahal ko. Mahal. Mahal kita. Ikaw ang aking unang pag-ibig din. Mahal. Mahal din kita. Ano ng problema? Rob. Pwede ba akong bumalik sa ating kwarto ngayong gabi? Ha ha ha.